Hello po ulit mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako, Brother Oji. Mag-share na naman po ako sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero bago tayo mag-umpisa mga kapatid, mananalangin po tayo. Samahan niyo po ako. Yes Lord, hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa umagang ito dahil kami po ay makakapagbasa, makakarinig, makakapag-aral na naman ng inyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Samahan mo po kami, turuan at gabayan. Buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Gabayan mo po ako palagi, Lord. Turuan, samahan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat, Lord, sa kaloob mong ito, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome sa aking channel. Sa mga bago po dyan sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin mga kapatid ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po. Salamat po. Kahapon mga kapatid, nag-umpisa tayo ng Levitico sa chapter 1 at ito'y may pamagat na kautusan tungkol sa mga handog na sinusunog. Yan po ang sa chapter 1. Ngayon po, nandito na po tayo sa chapter 2 mga kapatid na may pamagat handog na pagkaing butil. Yung maliliit mga kapatid, yung mga butil. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 2, verse 1, handog na pagkaing butil. Kung maya maghahandog ng pagkaing butil kay Yahweh, ang ihahandog niya ay ang mabuting uri. Sabi dito mga kapatid, ulitin ko lang. Kung may maghahandog ng pagkaing butil kay Yahweh, ang ihahandog niya ay ang mabuting uri ng harina. Bubuhusan niya ito ng langis, ng olibo at bubudburan ng insenso. Sabi dito, verse 2, bago dalhin sa mga pari, sabi dito, ang paring namumuno sa paghahandog ay dadakot para sunugin sa altar bilang tanda na ang lahat ng ito'y hinandog kay Yahweh. Ang usok nito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. No? Susunugin din yun mga kapatid. Ang matitira sa handog na pagkaing butil ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito'y ganap na sagrado sapagkat ito'y bahagi ng pagkaing handog sa akin, mga kapatid. Pag hinandog mo na, pagkain man yan o kung ano man yan, pag hinandog sa ating Diyos at sinunog, yun ay yung amoy nun, yung usok ay magiging mabangong samyo sa ating Diyos at yung matitira magiging sagrado yun mga kapatid dahil yun ay hinandog sa ating Diyos. Kung luto sa pugon ang handog na pagkaing butil, kailangan itong yari sa mabuting uri ng harina at walang pampaalsa. Laging ganun mga kapatid. Pag maghahandog ng mga ganyan, harina o tinapay, mga kapatid, kailangan walang pampaalsa. Maaari itong masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya'y lutuin ng manipis at pahiran ng langis. Pwedeng lutuin mga kapatid. Kung luto naman sa palapad na kawali ang handog na pagkaing butil, kailangan mabutiling uri ng harina ang gamitin. Walang pampaalsa at minasa rin sa langis. Sabi dito, pag pira-pirasuhin ito at bubuhusan ng langis. Ito ay isang handog na pagkaing butil. Kung luto naman sa kawali ang handog na
pagkaing butil, kailangan ito'y gawa din sa mabuting uri ng harina at langis ng olibo. Ang mga pagkaing butil na handog kay Yahweh ay dadalhin sa pari. Dadalhin naman niya ito sa altar. Kukunin ng pari mula sa handog ang bahaging pang-aalala o pang-alaala at susunugin, sabi dito, sa ibabaw ng altar bilang handog upang ang usok dito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito'y ganap na sagrado sapagkat kinuha sa pagkaing handog kay Yahweh. Basta may hinandog, kukuha, susunugin, yung usok magiging mabangong samyo sa ating Diyos, at yung matitira, sagrado na po yun. Dahil yun ay hinandog na pagkain para kay Yahweh, para sa mga pari na yung matitira, mga kapatid. Huwag kayong maghahandog kay Yahweh ng anumang handog na pagkaing butil na may pampaalsa, sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng pampaalsa o pulot kung ito'y ihahandog sa akin, no? Yun ang bilin niya. Hindi dapat magsunog ng may pampaalsa o pulot kung ito'y ihahandog sa akin. Kung unang bunga naman ng halaman ang inyong ihahandog, huwag ninyo itong susunugin sa altar. Sabi dito, titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkaing butil. Huwag ninyong kakalimutan lagyan ng asin ang inyong handog na pagkaing butil, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong kasunduan kay Yahweh. Kaya lagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Kung ang handog na pagkaing butil ay, sabi dito, trigo mula sa unang ani, kailangan gilingin ito o isangag. Gigilingin o isangag kung trigo. Bubuhusan ninyo ng langis at bubudburan ng insenso. Kukuha ang pari ng bahaging susunugin kasamang langis at insenso bilang alaala. Ito ay isang handog na pagkaing butil na susunugin para kay Yahweh, yung mga butil, mga kapatid. Ganun naman ang gagawin. Dapat laging mainam, laging maayos, no, magandang klaseng uri. Halimbawa ng harina, ng trigo, sasamahan daw yun ng langis, bubudburan ng insenso at kukuha, dadakot ka, susunugin mo yun. Tapos, yung usok nun nagiging mabangong samyo sa ating Diyos, at yung matitira, siyempre handog yun, marami yun. Yung ibang matitira, yung mga harinang yun, ay para naman dun sa mga pari. Kanila na yun, mga kapatid, yun ay sagrado. Dahil yun ay inalay o handog para sa ating Diyos. Ganun po yun. Kaya ganun din ang paghahandog natin. Halimbawa sa simbahan, sa church, mga kapatid, tayo'y naghandog, no? Ay hinandog natin yun para sa Diyos, yung ating handog sa Kanya, no? At syempre, yun ay gagamitin naman ng halimbawa ng pari o ng bishop o ng pastors para sa sa simbahan, sa church, kung ano man ang mga pangangailangan doon, mga kapatid. At yung matitira nun, pwede nilang ipambili rin ng kanilang pagkain. No, sagrado yun. Hindi yun pwedeng gamitin sa kung saan-saan lang. Hindi mo yun pwedeng gamitin sa masama. Alam yan ng pastor, ng bishop, ng mga leader siyempre, at ng sinasabing pari, mga kapatid, alam din nila yan. Dahil yun ay alay para sa Diyos. Pag nagbigay tayo, hayaan na po natin yun. Dahil handog natin yun, handog natin sa ating Diyos. At bahala na po yung mga bishop o pastor sa perang ating ibinigay o anuman yung ating ibinigay o handog para sa ating Diyos, mga kapatid. Yun nga, ulitin ko lang, pampaayos ng church, pambili ng mga kagamitan, o sa mga tugtugin man na pangangailangan nila. Basta para sa church, mga kapatid, yun, no? At yung matitira naman dun, pwede nilang gamitin sa kanilang pambili ng pagkain, mga kapatid. Yun po, kagaya niyan, may mga church talaga na may nagpapakain sila, may meron silang mga activities, mga kapatid, ganyan. So, kailangan din nilang bumili, halimbawa, ng yung mga aawit nila sa ministry nila, sa music ministry, yung gamit, or yung damit, kahit
costume man lang pang itaas, mga ganyan. Yun yung mga pangangailangan para sa simbahan, mga kapatid. No? Kaya pwedeng gamitin yun dun, mga kapatid. Kaya pag nag-alay ka, naghandog ka sa ating Diyos, para sa Kanya na yun, wala na tayong pakialam doon, mga kapatid. Sila na po ang bahala doon at alam naman ng mga pastor yan, ng mga bishop kung ano ang kanilang gagawin, mga kapatid, dahil yun ay handog muna sa ating Diyos. No, ganun din tayo maghandog. Dapat yung pinakamainam, hindi yung naghandog ka nga halimbawa ng pera, parang masama pa sa yung loob. Minsan naman napakarami naman ito. Ang laki ng sweldo ko, 10% ang ibibigay ko, parang ang laki, bawasan ko nga. Gawin ko na lang 5%. Gawin ko na lang 3%, hindi dapat ganon. Dapat yung kusang loob. Hindi mo na yan dapat isipin. No, dahil sa dami ng blessings na binigay sa iyo ni God, ng ating Diyos na buhay, kulang pa po yung 10% na yan. Pero yun lang ang kanyang hinihingi. Mga kapatid, doon naman sa mga maliliit ang sweldo, basta yung kusang loob mo, kapatid, yun ang dapat mong ibigay sa ating Diyos. Hindi mo na dapat bilabilan. Parang sobra, bawasan ko. Hindi na. Basta kung ano yung gusto mong ibigay na galing sa iyong puso, mga kapatid, yun ang ihandog mo para sa ating Diyos, mga kapatid. At yan po ang katapusan ng chapter 2, mga kapatid. Exodus Levitico pala. Chapter 2, may pamagat na handog na pagkaing butil. Tinuro kung paano maghahandog, pinakamainam, malinis, maayos. Lalagyan ng, sabi dito, ng langis, ng insenso para yung amoy, no, mga kapatid. At tinuturo din sa atin yung ating pagbibigay, ating paghahandog sa ating Diyos. Yung pinakamainam din, mga kapatid, hindi yung masama ang loob sa paghahandog, hindi yung parang nabigay mo na, nagdadalawang isip ka, dapat pala binawasan ko, dapat pala ganito lang. Hindi po. Sa dami ng blessings, mga kapatid, simula noon hanggang ngayon na binigay sa iyo, binigay sa atin ng ating Diyos, marapat lang na magbalik din tayo sa Kanya, mga kapatid. Yun ay pagtatanim din natin sa Kanya, mga kapatid. Pag nagbigay tayo, tanim yun, na yun ay bubunga, at yung bunga nun para sa atin, no? Nang siksik, liglig at umaapaw, dahil ikaw ay nagbigay, naghandog, nagtanim, babalik yan sa iyo ng ilang ulit, mga kapatid. Ilang ulit yan babalik sa iyo, hindi 2, hindi 3, at alam ko hindi lang 5 na babalik sa iyo yung handog mo na binigay sa ating Diyos. Pwedeng 100 times pa. Walang imposible sa ating Diyos, mga kapatid. Salamat sa kanyang mga salita na ating nabasa na naman. Salamat sa Diyos, salamat sa inyo, mga kapatid, sa ating mga narinig na naman at tinuro na naman sa paghahandog para sa ating Diyos. Yung maayos, pinakamainam, tama ang dapat nating ihandog, mga kapatid. Salamat po muli, mga kapatid, at tayong lahat ay mananalangin po ulit, mga kapatid. Samahan niyo po ulit ako. Lalapit tayo, dudulog tayo sa ating Diyos na buhay. Nakikinig po siya sa mga oras na to. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat na naman kami, Lord, sa mga salita mo na aming nabasa, napakinggan at napag-aralan ngayong umaga, ngayong araw na to, O Diyos. Salamat po, ikaw po may kaloob nito, ikaw may kagustuhan nito upang kami makapagbasa ng iyong mga salita, O Diyos, upang makilala ka namin ang gusto, O God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po sa aking mga kapatid na patuloy na sumusuporta, nakikinig, nag-aaral ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat din sa mga pastors, bishops, leaders na patuloy na naglilingkod sa iyo, O God. Nagbabahagi, naghahayag ng iyong mga makapangyarihang salita. Salamat din, Lord, sa pagkakataon na binibigay mo sa akin. Salamat sa kalakasan ng loob, talino at sipag. Dahil kahit papano, Lord, kahit sa simpleng paraan, ako'y nakakapag-share, nakakapaghandog, nakakapaghayag ng iyong mga salita. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, nawa hindi lang kami, 10 ng aming mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, mga presidente ng aming bansa, lahat ng tao, sila rin nawa ay magbasa, mag-aral, magbahagi din ng iyong mga salita, O Diyos. Yan po
Yan po ang aking panalangin at panalangin namin sa lahat ng tao, sa aming kapwa, ang mag-aral din, magbasa, kilalanin ka, maghayag din ng iyong mga salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat din, Lord, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman. Sa pagbigay ng blessings, pagkain, pera at magagandang bagay sa lahat ng tao. Salamat sa katalinuhan, salamat sa kalakasan, salamat sa kaayusan ng aming buhay, salamat sa kasiyahan, O God. Salamat po, maayos at masaya kami sa aming tahanan, sa aming lugar, sa aming bansa at sa buong daigdig. Father God, ikaw ang may kaloob ng yan. Kagustuhan mo po na maging maayos ang lahat. Kaya Lord, alam ko na inalis mo na ang virus na meron ng bawat bansa, ang buong daigdig. Makakapamuhay na kami ng mas maayos, mas masaya, mas ligtas, mas masagana at mas tagumpay na pamumuhay in Jesus' name, O God. In Jesus' name. In Jesus' name, O God. Thank you, Father God. Magiging maayos na ang buong daigdig. Magiging masaya, masagana, tagumpay na pamumuhay, O God. Dahil sasamahan mo kami, poprotektahan mo kami, gagabayan mo kami, tuturuan mo ang bawat isa, O God. Kaya magiging maayos na ang lahat. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Narinig nyo na naman po ang aming mga panalangin. Kaya kami po ay nagpapasalamat, O God, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat, sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming mga pagkakamali, paulit-ulit na pagkakamali. Salamat po sa pagpapatawad niyo po sa amin lahat. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po muli sa lahat, O God. Salamat po. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po mga kapatid. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat po sa inyo. Nabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.